Noong unang panahon, 130 taon na ang nakalipas, unang lumitaw ang grupong tinatawag na Silent Knight. Ang pagkawasak at kamatayan ay parang walang katapusan. Ang pangkat ng mga martial artist ng Murim World ay nagsama-sama at nabuo ang tinatawag na The Central Heavenly Alliance. Gumawa sila ng isang sect na kung saan para mabantayan at maproteksyonan ng mga tao laban sa Silent Knight. Sila ay naghalal ng isang magaling na martial artist na si Bob Jin-Ho at siya ang kauna-unahang leader ng Northern Heavenly Sect. Ilang taon na ang lumipas, ang Northern Heavenly Sect ay naging isang respetadong sect kung saan maraming martial artist ang nagsasama-sama sa lugar na ito. Ang kilalang leader ng Northern Heavenly Sect, 4th Generation Sect Leader Jin Kwon-Hu, o kilala sa tawag na The Great Wall of the North, at ang kilalang The Pillars of the Northern Heavenly Sect, The Great Four of the Northern Heavens. Sumugod ang grupo ng Silent Knight sa Northern Heavenly Sect at nakita natin ang lakas at estilo ng bawat isang pillar. Una, ang The Great Four of the Northern Heavens, Demon Fist Jo Chon-Woo. Pangalawa, ang The Great Four of the Northern Heavens, Tempest Storm Kiang Mo Sang. Pangatlo, ang The Great Four of the Northern Heavens, Cursed Ghost Blade Yun Chon Hua. Pang-apat, ang The Great Four of the Northern Heavens, Ruler of Iron Blood Jae Haik Shim. At ang huli ang kanilang leader, Northern Heavenly Sect, The Great Wall of the North, 4th Generation Sect Leader Jin Kwon-Ho. Ang grupo ng Northern Heavenly Sect ay crucial ang ginagampanan ng papel para maitaboy ang Silent Knight malayo sa Northern Lands. Tapos isang araw, pagkatapos ng madugong laban ng dalawang malalakas na grupo, ay umabot na sa sukdulan ng laban ng Silent Knight at ng Northern Heavenly Sect at tatalo ang Silent Knight at bigla na lang nawala ang Silent Knight sa mundo. Pero ang North Wall ay biglang gumuho. Jin Muon sa edad na 13 taong gulang, anak ng kilalang leader ng Northern Heavenly Sect, 4th Generation Sect Leader Jin Kwon-Hu. Dumating sa Northern Heavenly Sect ang grupo ng The Nine Skies. Sila ang pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang tao na namumuno sa Murim. Sabi ni Jin Kwon-Hu ay lahat daw ng malalakas na tao ay nagtipon-tipon dito sa Northern Heavenly Sect. At sa kanyang pag-iisip, ang nagpakana nito ay ang Central Heavenly Alliance mismo. The Nine Skies, Seeker of Knowledge, So Moon Hua. Siya ay ang tinaguriang gifted na tao na bumubuhay sa gumuhong pamilya ng So Moon. Ang pagkauhaw niya sa kaalaman ay nagloklok sa kanya bilang isang The Heavenly Lord's Wisdom. Inaakusahan niya at ng buong Nine Skies si Jin Kwon-Hu na nagtaksil sa kanila at sumama sa Silent Knight. Pero sabi ni Jin Kwon-Hu sa kanila na sa buong buhay niya ay lagi itong tapat at tumigil na daw sa pagbebenta ng masama sa kanya. Pero sabi ni So Moon Hua, 4 pillars na daw ang nagpapatotoo laban sa iyo. Pero itinatanggi mo pa ang lahat ng to. Sabi ni Jin Kwon-Hu, kayo ang mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan na kasama kong lumaban sa ilang dekada at tinuturing kong mga kapatid. Sa anong dahilan? Bakit ninyo ako pinagtaksilan at iniwan ang Northern Heavenly Sect? Nag-iisa na lang talaga ako at tumawa na lang ito. Nakalingon sa likod si Jin Kwon-Hu at nakita niya ang kanyang anak na si Jin Muon na nakatulala lang. Sa kanyang pag-iisip, lahat daw sila ay nagsama-sama para makipagsabuatan laban sa kanya. Kung susubukan kong lumaban sa sitwasyon na ito, lahat sila ay gagawin ang lahat para matalo ako. Sumigaw si Jin Kwon-Hu. Nakikita ko na kung ano ito. Central Heavenly Alliance. Susunod ako sa inyo at gagawin ang lahat ng hiling ninyo. Nagulat ang Nine Skies sa lakas ng internal force ni Jin Kwon-Hu. Sa pag-iisip ng isa sa Nine Skies, sabi niya na ang Northern Heavenly Sect ay naging malakas dahil sa paglaban sa Silent Knight at naging isang malaking hadlang para sa kanila. At habang ang Northern Heavenly Sect ay nakatayo, hindi nila makokontrol ang buong lupain. Sumigaw si Jin Kwon-Hu. Simula ngayong araw na ito, ang Northern Heavenly Sect ay disbanded na. Ang mga tagasunod ng Northern Heavenly Sect ay dapat umalis at maghanap ng bagong tirahan kung saan man. Gayunpaman, sabi ni Jin Kwon-Hu, ang aking anak na nawala ng ina sa murang edad at lalaking nag-iisa sa walang buhay at tuyot na lupain ng Northern Lands. Mangako kang hindi mo gagalawin ang aking anak, sabi ni Jin Kwon-Hu kay So Moon Hua. Sumagot naman si So Moon Hua at nangako na hindi nila gagalawin o papatayin ang kanyang anak. At sinaksak ni Jin Kwon-Hu ang kanyang sarili. Habang 3 taon na ang nakalipas, unti-unting dinilat ni Jin Muon ang kanyang mga mata at nagulat na nakita niya ang sarili na nakatali sa isang kahoy na nakasabit. Sabi ng isang lalaki sa kanya, gumising ka na sa wakas. At nagulat si Jin Muon. Tinanong ni Jin Muon kung ano ang kanilang ginagawa. Nagsalita naman ang isang lalaki na, akala ko ikaw ay isang mahina lang na bata pero malakas ka pala kaysa sa inaasahan namin. Hindi ko alam kung paano ka i-treato ng ibang grupo pero ako si Jiang Pisan ay hindi mabait na tao.
Tanggap ko na ang katotohanan na gugulin namin ang 3 taon dito kasama ang maliit na bata katulad mo. Ngayon ituro mo sa amin kung saan mo itinago ang mga armas at ang martial techniques. O kaya pwede ka na lang naming patayin at pwede na kaming bumalik sa mainland. Sabi ni Jiang Peisan. Tinuwanan lang sila ni Jin Muon. Hoy, bata, hindi mo siguro naiintindihan ang sitwasyon mo sa ngayon. Pwede ka naming itapon sa malayong lugar na walang tao at ipapakain sa mga lobo. Mas maganda itong solusyon para sa amin para hindi maaksaya ang 3 taon namin dito. Tinuwanan lang sila ni Jin Muon at sinabi na, sa tingin mo kaya mo gawin yan? Nagtinginan lang si Jiang Peisan at ang kanyang kasama at bigla na lang binali ang isang daliri ni Jin Muon. Napasigaw sa sakit si Jin Muon at sinabing nakalimutan ninyo na ba ang pangako ng aking ama at ng Central Heavenly Alliance. Ang Silent Night ay ganap na nawala ang kanilang presensya sa mundo at ang mga tao ay tuluyan ng naniniwala na nawala na sila ng tuluyan. Mula noon, ang Northern Heavenly Sect na frontline laban sa grupo ng Silent Night ay disbanded na. Nagpapadala ang The Central Heavenly Alliance ng mga mercenary para tumingin at magbantay sa area kung sakaling lumabas ulit ang grupo ng The Silent Night. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang palusot lamang. Ang totoong pakay kung bakit nagpapadala sila ng mga mercenary sa Northern Heavenly Sect ay sa kadahilan ng para bantayan ng isang individual na para hindi niya matutunan ang martial arts ng The Northern Heavenly Sect at para hindi niya magamit sa plano niyang paghihiganti. Ang sabi ni Jiang Peisan, ang totoong natin layunin ay maging isang gwardya dahil ang taong binabantayan natin ay walang iba kundi ang descendant ng The Northern Heavenly Sect at anak ng former sect leader, Jin Muon, 16 na taong gulang. Sabi ng huling grupo na nagbantay sa kanya, pagbabasa lang daw ang pinagagawa sa kanya ng kanyang ama na former sect leader Jin Kuan-hu. Kaya wala itong alam tungkol sa martial arts. Lahat ng kaalaman o nauukol tungkol sa martial arts ay kinuha na ng The Central Northern Alliance at ng The Great Four of the Northern Heavens. At pagkatapos ng masisid na pagsisiyasat, ang lugar na ito ay walang anumang nakatago na mga bagay na may kinalaman sa martial arts. Tapos isang araw, pagkatapos ng walang ginagawa sa loob ng 1 taon, ang batang ito ay muling nanambalik ang kanyang pakikiremadem dahil sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang mabuhay para lang mabuhay. At kung kaya nagsimula siyang magsanay para matutong maging isang panday. Central Heavenly Alliance's 3rd Mercenary Group Captain Jiang Peisan. Sabi niya, mahirap paniwalaan na ang anak ng The Great Northern Heavenly Sect ay gustong matutuhan ang pagpapanday. Pero kung ito ay ang katotohanan, walang rason na sayangin namin ang aming oras sa loob ng 3 taon. Napatingin naman ang kanyang isang kasama na si Vice Captain Sumo Sang kay Jin Muon. Sabi ni Jin Muon, sila siguro ang mga bagong gwardya at mukhang magiging nakakainis na naman ulit dito. Home of 10,000 Spirits. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang lugar na ito ay dating laman na ng libo-libong mga kaalaman tungkol sa martial arts. Pero kinuha itong lahat ng The Great Four of the Northern Heavens sa lugar na ito. Lahat ng may kinalaman sa swords technique ay kinuha lahat ng Cursed Ghost Blade Yun Chon Hua. Lahat naman ng may kinalaman sa fist techniques ay kinuha lahat ni The Demon Fist Jo Chon Wu. Lahat naman ng may kinalaman sa foot techniques ay kinuha lahat ni Tempest Storm Qiang Musang. Lahat naman ng may kinalaman sa refined chi cultivation ay kinuha lahat ni Iron Blood Ruler J. Hayek Shim. Karamihan sa mga disipulo ng The Northern Heavenly Sect ay sumunod sa The Great Four of the Northern Heavens at ang bawat isa sa kanila ay parte sa pagkawasak ng The Northern Heavenly Sect para lang makakuha ng isang posisyon sa mainlands. Ako ay lubos na nag-iisa. Hindi, ako ay inabandona na. Sabi ni Jin Muon. Napanaginipan ni Jin Muon ang kanyang ama na parang ito ay tinatawag siya at nagsasalita na, Muon, anak ko, simula ngayon ikaw na ang bagong leader ng The Northern Heavenly Sect. Tapos bigla na lang lumitaw ang Nine Skies at ang The Great Four of the Northern Heavens sa kanyang panaginipan parang isang bangungot. At nagising si Jin Muon sa kanyang pagkakatulog habang hinahabol ang kanyang paghinga. Sa labas ng The Northern Heavenly Sect, parang walang buhay na makikita sa loob ng 20 li sa lahat ng direksyon. Ang ibig sabihin ng li ay isang matandang unit ng pagsukat. 1 li is katumbas ng 500 metro. Masasabi na ang oras dito sa Northern Heavenly Sect ay tumigil at ang kasalukuyang sitwasyon ng lugar na ito ay isang representasyon katulad na sa kay Jin Muon. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay patuloy pa rin ang pagsasasanay ni Jin Muon bilang isang panday. Umakyat si Jin Muon sa tuktok ng Home of 10,000 Spirits. Sabi niya sa kanyang pag-iisip, ito ako, ito ang kasalukuyang ako. Nakakalungkot ang estado mo sa ngayon Jin Muon. Hindi ako umakyat dito para lumitaw ang aking kahinaan. Umakyat ako para buuin at patatagin ang pundasyon ng aking kalooban.
Kung ako'y susuko sa ngayon, lahat ng ginawa ng aking ama at pagsasakripisyo ng kanyang sariling buhay ay mapupunta lang sa wala. Hindi alam ni Jean na may nag-aabang sa kanyang mga gwardya at nagulat na lang ito noong bigla siyang dinakma ng mga gwardya. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan binali ang daliri ni Jean Woo-won. Sabi ng Vice Captain, kailangan ba talaga natin umabot sa ganito? Siya ay isang bata lamang. Sumigaw bigla si Jean Woo-won ng The Nine Skies at sinabi na, duda lang ako kung pinahihintulutan kang kumilos ng ganito habang lumuluha siya sa sakit. The Northern Heavenly Sect Martial Scrolls and Artifacts. Sa tingin mo mag-iiwan dito kahit isang kasulatan ng Central Heavenly Alliance? Nilinis nilang mabuti ang lugar na ito. Gusto mo akong patayin at bumalik sa mainlands? Sige, subukan mong gawin. Kahit sila ay alagad ng The Great Four of Northern Heavens, ang tanging rason lang kung bakit sumama sila, 3 taon. Na ang lumipas ay sa kadahilanang pinipilit lang sila at wala silang magagawa kundi sumunod. May natitira pang tapat na alagad ng The Northern Heavenly Sect. Sa tingin mo ba hahayaan kanila ng makatakas? Malalaman nila agad ang pinagkatitibay ng nagpapakamatay sa pinatay at hindi sila magdadalawang isip na hahabulin kayo. Sa tingin ninyo ba ang dating mga gwardya ay mga ignorante at tanga? Meron din silang ideya katulad ng sa iyo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang ginawa ang mga dating gwardya at nanatiling tahimik sa nakalipas na 3 taon? Ang lakas ng loob mo para kausapin kami ng ganyan. Sigaw ng kapitan na handang bumunot ng kanyang sandata. Bigla naman siyang hinarang ng kanyang vice captain. Sinasabihan niya ito na mas maganda kung papakawalan natin siya. Ang mga sinabi ng bata ay totoo. Di ba nila ibat na natin ang lugar na ito at walang tayo nahahanap na kahit isang martial scrolls o importanteng artifacts? Pakawalan ninyo na itong bastardong ito. Sigaw ng kapitan. Nilinaw ko lang sa inyo na ang lugar na ito ay aking tirahan at kayo ang nanghihimasok dito. Simula ngayon inaasahan ko kayo na mapapanatili ang tamang pag-uugali bilang mga bisita dito. Kung gagawin ninyo yan, kakalimutan ko ang ginawa ninyo sa akin. Sabi ni Jean Woo-won sa kanila. Hoy, bata, papakawalan kita sa ngayon pero sa oras na may ginawa kang kaduda-duda, ang Central Heavenly Alliance at ang The Great Four of the Northern Heavens ay pinahihintulutan na kung patayin ka. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Sabi ng kapitan. Pinalaya na nila si Jean Woo-won. Lumapit ang Vice Captain kay Jean Woo-won at humingi ng pasensya at inabutan niya ito ng isang tela para tumigil ang pagdurugo ng kanyang daliri at umalis din ito. Umiiyak at namimilipit sa sakit si Jean Woo-won habang hinahawakan ang kanyang nagdurugo na daliri. May tatapat na alagad ng Northern Heavenly Sect, mukha ninyo. Sabi ni Jean, kung totoong tapat sila, pupunta sila dito at ililigtas nila ako sa impyernong lugar na ito. Sa tingin ninyo ba meron pang taong nakakaalala sa sirang sect na ito? Walang taong may pakialam kung mabubuhay ako o mamamatay. Hindi, siguradong gusto nilang mamatay ako. Totoo na ang lahat ay kinuha na dito sa The Northern Heavenly Sect. Pero ang puso ng Northern Heavenly Sect ay buhay pa rin. Ang pinakamalaking sekreto ng The Northern Heavenly Sect na kahit ang The Four Great Pillars of the Northern Heavens ay walang alam. The ultimate martial scrolls of the Northern Heavenly Sect ay ang Northern Heavenly Sect mismo. Nang magsimula ng lumubog ang araw sa silangan, ang ruined wall ng The Northern Heavenly Sect ay nagsisimula ng ipakita ang anino nito sa lupa at ang mga pader nito ay kilala sa tinatawag na The Wall of 10,000 Shadows. Ang misteryosong patterns na ito na nasa pader ay nagiging kasulatan kung matatamaan ito ng araw. At ang mga kasulatan na ito ay base sa forgotten language mula sa Lower Moon Kingdom. Ang The Wall of 10,000 Shadows ay ginawa ng kauna-unahang sect leader, Bob Jinho na naglalaman ng lahat ng kanyang kasulatan at ito ay nagpatuloy hanggang sa kay 4th generation sect leader Jin Kwon-ho. Sa kadahilanang ito lamang ang rason ng aking ama para matutunan ang lengguwahe ng The Lower Moon Kingdom kaysa mag-ensayo ng martial arts sa murang edad. Sa ibang tao, ang mga kasulatan sa pader ay parang katulad ng isang ancient engravings. Sa kadahilanang ito ay ginawa para lamang sa akin at para ako lang ang makakabasa sa lengguwahe ng The Lower Moon Kingdom. At sa rason na ito ay para lang akong nagsasayang ng oras dito sa itaas. Umaasa ako na sana ang mga gwardya dito ay patuloy na maniniwala. Hindi, kailangan kong ipapatuloy ang paniniwala nila. Ang pinagsasamang kaalaman ng mga naunang sect leader ay lahat nakasulat. Dito, matagal pa ang aking gugulin para matutunan ang lahat ng ultimate martial arts ng Northern Heavenly Sect. Hanggat patuloy ang pagbabantay sa akin ng Central Heavenly Alliance, ako dapat ay hindi gumawa ng kadudad ang gawain para hindi nila ako mahalata. Kailangan kong lahat itago ito at maghintay ng aking pagkakataon. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe para inyong mapanood ang susunod na kabanata.
Maraming salamat mga idol ko.